Handa ka na bang makipagtakutan mga tol? At eto na naman ang panonoorin natin. Medyo nakakakilabot na naman no? Mula kay Sir Crips. Multo na walang ulo. Nagpakita. At Danan. Alam niyo yung Danan? Si Valak mga tol. Danan in real life. Nakuhanan daw sa abandonadong simbahan. Talaga naman sa simbahan nagpapakita no? Sa mga chapel. Sa mga tinatawag na bahay ng Panginoon, doon may nagpapakita. Sa palagay ko, doon lumalabas yung mga masasamang espiritu, mga tol, para masukat o para matignan kung gaano yung katatag yung pananampalataya mo, di ba? Kung bigla ka mapapatakbo palabas, baka nga isa yun sa pagsubok, no? Well, anyway, panoorin na lang natin to mga tol mula kay Sir Crips. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng video reaction, syempre huwag mong kalimutan din mag-subscribe mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ay, sa intro no? Huwag mong panoorin na mag-isa ka lang. Multo sa bintana. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha di umano ang bidyong ito 2 taon na ang nakalilipas. At ayon sa kanyang kwento, noong 3 taon pa lang di umano ang kanyang anak na babae, ay madalas di umano itong napapatingin tuwing gabi sa kanilang bintana at bigla na lang itong natatakot na para bang meron itong nakikita. Pero noong una hindi niya di umano ito pinagtuunan ng pansin hanggang sa isang gabing nilalagnat ang kanyang anak. At nagising itong umiiyak at itinuturo ang kanilang bintana. At bagamat wala naman di umano siyang nakikitang kahit ano noong mga oras na ito, ay nakaramdam na di umano siya ng kilabot. Ikinuwento niya ito sa kanyang mga kaibigan at sinabihan siya ng isa sa mga ito na subukang kunan ng kanilang bintana ng magdamag. Ginawa niya naman ito at dito nga ay kinilabutan silang lahat sa nakuhanan ng kanyang kamera. Kinikilabutan na ako Wala. Ang anong yun, may lumilipad Tapos papalapit ng papalapit Kaya ako pag natutulog ako sa gabi, sinasarado ko ng kurtina yung bintana Mula sa bintana makikita ang isang transparent na ibae na mistulang isang tao na may puting kasuotan na dumaan sa kanilang bintana at mistulang lumulutang. At marahil ito di umano ang nakikita ng kanilang anak sa tuwing napapatingin ito sa bintana. Yung bata yung nakakakita, hindi niya napapansin. Pero yung bata kasi pwede talagang magkasakit lalo na pag nasobrahan ng takot, di ba? Kasi hindi pangkaraniwan yung mga ganito para makita ng isang bata, mga tol. Sabihin natin, yung hindi ka naniniwala sa mga ganito, pero syempre matatakot ka pa rin kasi alam mong totoo yung mga masasamang espiritu di ba? Ayon sa ating sender ay mahaba di umano ang bidyong ito. Pero sa di malamang dahilan ay tila nagloloko ang video at tanging ang maikling bahaging ito lamang ang napanood nila at naitatabi nila magpasa hanggang ngayon. At ayon din sa kanya matapos ito ay tumawag sila ng pare para pabindisyonan ang kanilang lugar. At pagkatapos nito ay nawala na rin di umano ang nagpapakita sa kanilang anak. I am haunted. May isang batang babae sa Mexico ang nagbahagi sa TikTok ng ilang mga videos nakuha di umano sa kanilang tahanan na kung saan ay kinagambala di umano siya ng isang multo o entity. Ang unang video na ipapakita ko sa inyo ay kuha niya isang gabi nang magising siya sa mga ingay na naririnig niya, dahilan kung bakit naisipan niyang mag-record. Narito ang kanyang nakuhanan. Facundo, levántate, por favor. Levántate. 「 Facundo, levántate, por favor. Levántate. 「 Facundo, levántate, por favor. Levántate. 」 « 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 Facu
Uy! Gago, makakita ka ng ganyan talagang Sa maikling kakabangka bidyong ito, makikita na binuksan ng tila isang babae na may mahabang itim na buhok ang pintuan ng kanilang kwarto. At nung mga sandaling ito, hindi na di umano siya makagalaw sa sobrang takot at hinintay na lang niya na dumating ang kanilang mga magulang. Gagi kung prank yan, ang ano nun, ang masamang prank yun, no, yung mga ganon. Kasi kung may sakit sa puso yun, aatakihin, no? Garap, pinabutan na. Makakita ka na gano'n, may sisilip sa pintuan mo. Naka nang yan, no? Makalipas ang ilang linggo, nagising siya alas 4 ng madaling araw Ang dahil sa walang tigil na pagkahol ng kanilang alagang aso. At napansin niya na nakatitig ito sa labas ng kanilang bahay. Kaya naman sinubukan niyang kunan ang lugar kung saan ito kumakahol at nakatitig. Eran las 4 de la mañana y mi perrita no paraba de ladrar cuando salí capté esto. Hindi, madilim yung video. Pero ito, nasa rooftop? Rooftop ba yan? Nakikita nung aso. Oh, nawala. Noong una ay wala naman di man na siyang nakikitang kahit ano sa lugar kung saan nakatitig at kumakahol ang kanyang aso. Pero matapos niyang mapanood ang bidyong kuha niya nung gabing ito, ay nakita niya ang isang itim na figura na nakatayo lang sa bahaging ito at mistulang nakamasid lang din sa kanila. Makalipas pa ang ilang linggo habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan, ay muli siyang nakarinig ng mga tunog na nagmumula sa kanilang ibaba at sinubukan niya nga ulit itong kunan sa kanyang kamera. Hola gente, otra vez el ruido ese. Yung muungol daw. Paco está haciendo compañía, Maangil, pero ya estoy sola. muungol. Todavía se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Por olor a algo ahí. Ano yan? Anino? Sora, Nagsim, pangit ng bahay. Ay, la! Sora, subí. Ang pangit ng bahay nyo. Lumipat na kayo. Uy, nawala. Nera. Habang siya ay pababa ay nakita niya mula sa hagdanan ang buhok at mga kamay na ito ng mistulang isang tao. Pero nang agad-agad siyang bumaba para silipin ito mula sa hagdanan, Tapang ka, ha? ay wala namang tao na naroon. Pangit ng bahay nyo. Lipat na kayo pag ganyan. May entity, eh. Totoo nga kaya mga nakuhanan niya sa mga bidyong ito? Haunted nga kaya ang kanilang bahay? May isang multo nga kaya o entity na gumagambala sa kanya? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinyon. Ang hirap kasi kung halimbawa ginagawa lang nila yung ganyan for entertainment, mga tol, para may upload lang sila sa Facebook. Pwedeng gamitin niya na masasamang espiritu. Mahilig ka pala sa ganyan, o sige, tulungan na kita. Totohanin na natin. No, hirap kasi yung ganyan, yung gagawa-gawa ka ng ganyan kasi para ka nagtatawag, eh, no? Ang Gangkwa Piti may binisita ang isang abandonadong gusali sa Thailand na pinaniniwala ang haunted. At ayon sa mga kwento ay marami di umano ang nakakakita sa mga multo na gumagala sa gusaling ito tuwing gabi. At sinubukan nga ng Gangkwa Piti na magsagawa ng isang ritual para subukan makipag-ugnayan sa mga di umanay kaluluwa na posibleng naroon. Ayan, ano yan eh, masama yung ganito eh, na ikipag-ugnayan ka sa mga ganyan. May hindi magandang dulot, no? Kahit nga sa Bible eh, huwag ka makikipag-ugnayan sa mga patay, mga ganung mga bagay, di ba? Pakikipag-usap, pakikipag-komunikasyon sa mga masasamang espiritu, di ba? เอากลับหัวได้แล้ว การหยามเขาเลย
อะไร Natural, babagsak yan. โยกเฉยๆก็ยังชิวๆอยู่เนาะเสียงรถมันดังนี่แหละผมว่าเนาะคิดว่าเสียดายมันขึ้นไปข้างบนไม่ได้ว่ะถ้าขึ้นไปข้างบนได้ถ้าขึ้นไปได้มันจะได้สึกไปตรงที่จุดของเขาจุดเกิดเหตุมากกว่านี้จุดที่เขาลื่นเอาของเอาทูบมาไอ้ถุงอยู่ได้อยู่ถุงวางอยู่ Uy, gago. Anong yun? Naglalakad papunta sa kanila, wala ulo. แล้วส่องไฟเนี่ยเหี้ยหัวก็ตังเลยเหี้ยชัดเจนเลยเพี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันไม่มีหัวด้วยอ่ะ Matapos na magsagawa ng grupo ng isang ritual, ay wala naman silang nakita o narinig na kahit na ano. Kaya naman inisip nila na baka kalokohan lang ang mga kwento sa gusaling ito at nagpasya na silang umalis. Pero habang sila ay nagliligpit ng mga gamit, nagpakita sa kanila ang isang imae ng mistulang isang tao na walang ulo na lumalakad patungo sa kanila. Matapos nito, sinubukan pa ng grupo na balikan ang lugar kung saan ito nagpakita. Pero wala na ito at hindi na ito ulit nagpakita sa kanila. Pero totoo nga kaya mga nakuhanan ng grupo sa bidyong ito? Ano sa tingin nyo? Isa nga kayang multo na walang ulo ang nagpakita sa kanila. Kasi kung ako lang, Kaya na, magtatatakbo na ako bahalang pa musga. uwi eh. Hindi na ako babalik eh. Ang Italian ghost hunters na sina Paolo, Debbie at Gian ng YouTube channel na Paranormal Investigations Team ay binisita ang isang abandonadong simbahan sa Italy na kung saan sinasabing may isa di manong entity o demonyo na may wangis na parang isang madre ang madalas di mano na nagpaparamdam Nakakatakot at ka, mga nagpapakita. At sinubukan ngang alamin ng grupo kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Perché adesso mi ha spento tutto qua? Perché? Oh, raga! Rumori. Che c'è? Mi ha spento la torcia. Sono rimasta al buio totale e un qualcosa nell'orecchio mi ha fatto. Raga, io sto morendo. Guarda Paolo che Aspetta, io ti do un altro faretto. Sto morendo, te lo giuro, stavo per andare di qua. Paolo, il problema è che mi si continua a stoppare la registrazione. No, ma infatti non è normale. Non è normale per chiunque avere un video dopo essere venuto qua per 3 ore. Lo dicevo già prima nel video. Io passo di tempo e ogni volta mi trovo 7 milioni. Lo fa apposta. Che cazzo è? Cosa? Oy. Che roba è? Dov'è Debbie? È in chiesa. Dopo. Io l'ho filmato. Alam mo, sa mga YouTuber lang ako, saka mga ghost hunter na nakakita ng mga matatapang, no? Na in real life, mga kapatid, parang ang hirap paniwalaan na talagang makakita ka na nga ng ganun sa malayo, tatakbuhin mo pa papunta doon. Di ba? Kasi sa totoo talaga magtatatakbo ka palayo eh. Pero sila, parang sila pa yung humahabol doon sa mga no, mga nagpaparamdam, mga nagpapakita no. Ano sa tingin ninyo? Dopo. Cosa fai? Sa umpisa pa lang ay nakarinig na agad si Debbie ng isang paghinga. Pero hindi siya napigilan nito at pumasok pa rin siya sa loob ng simbahan. Pero habang siya ay narito, nakita ni na Paolo at Gian mula sa pintuan ng simbahan ang isang itim na figura na mistulang isang madre. Makakita ka ng ganyan no. Naglalakad ka sa gabi, madilim, tapos sa isang eskinita may nakatayong ganyan. Ay, grabe.
Siguro kung may dala kang camera, tatakbuhin mo para may content ka. Agad-agad no? na tumakbo ang dalawa papunta sa kinaroroonan ni Debbie na noon ay nasa loob ng simbahan. Pero wala namang nangyaring masama dito at dito na nila tinapos ang kanilang investigasyon. Mhm. Pero haunted nga kaya ang simbahang ito? Ito na nga kaya ang sinasabing entity o demonyo na may wangis na parang isang madre na madalas di umano na nagpapakita sa lugar na ito. Actually, hindi mo na siya matatawag na simbahan pa kasi nga, ano na siya eh, parang ruin na siya eh, no? Wala na, hindi na siya as in establishment pa eh. Kayo, ano sa tingin nyo? Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa mga videong napanood natin? Alin sa mga to ang para sa inyo ang nagdala ng hilakbot, ang nagdala ng takot mga kapatid? Ilan dito sa mga videong napanood natin ang masasabi nyong totoo? Yung iba naman is for content? Ano sa tingin ninyo mga tol? Sa akin, para sa akin, pinaka nakakaano yung nasa bintana, no? Yung nasa bintana mga tol. At saka yung may sumilip dun sa pinto, kahit sabihin natin parang hindi siya totoo, pero nakakatakot pa rin yung eksenang yun mga tol. No? So comment lang kayo sa baba mga kapatid kung meron kayo request na gusto mong bigyan natin ng reaction video mga ganitong klaseng nakakatakot. Comment lang kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.